Pagbalik ni Anika sa pwesto, ay nakita niya ang ilang missed calls nito, at ang mensaheng importante siyang makausap. Nagtungo siya sa dulo ng pasilyo, at doon ito kinausap. Gusto kang makausap ni Arlene. Bungad nito sa kanya. Saglit siyang napapikit at agad umahan ang kaba. Anumang balita sa rancho, ay nagpapabilis sa tibok ng dibdib niya. Bakit daw? Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo. Pero may sinasabi siyang buhay ang papa mo. Oh God! Napahawak siya sa dibdib, at lalong lumakas ang pagtahip ng dibdib niya. Nasaan siya? Kailangan kong malaman kung nasaan siya, Benedict. Calm down, Anika. Hindi pa alam ni Arlene kung nasaan. Pero malinaw na hawak siya ng Uncle Octavio mo. Oh God! Napaiyak siya sa samut-saring emosyon. Uuwi ako ng rancho, Benedict. Kung ano man ang gusto ni Uncle Octavio, ay ibibigay ko, pakawalan lang niya si Papa. Huwag ka munang magpadalos-dalos ng desisyon, Anika. Kaya gusto kang makausap ni Arlene, ay para maplano niyo kung paano may lalabas si Augusto, nang hindi kayo napapahamak mag-ama. Luluwas kami bukas. Matagal siyang nakatulala sa kinatatayuan. Puno ng halong pag-asa at pag-aalala ang nararamdaman niya para sa ama. Pero mas nangingibabaw ang kagalakan sa dibdib niya. Buhay ang kanyang papa. Nanginginig pa ang mga tuhod niya, habang naglalakad pabalik sa mesa niya. Tama si Benedict, hindi niya kailangang magpadalos-dalos ng desisyon, dahil tuso si Octavio. Baka imbes na mailigtas niya ang ama ay ikapahamak lang niya. Nang mapaupo siya sa swivel chair, ay wala pa rin siya sa sarili. Kahit puno ng galit ang dibdib niya kay Octavio, ay may takot pa rin doon na baka hindi niya kayaning labanan ito mag-isa. Kailangan niya ng proteksyon. Kailangan niya si Zane Villarreal. Umakyat siyang muli sa opisina nito, at tuloy-tuloy na pumasok na ikinagulat nito. Noong mga oras na iyon, ay naroon na ang asawa nito na si Selena. Sandali siyang nagbigay ng paggalang bago inilahad ang kanyang pakay. Papayag na ho ako sa gusto niyong paibigan ko si Jeremy, panimula niya. What made you change your mind? Mabilis na tanong nito, at mariin siyang tinitigan. May ngiti ito sa mga labi, na tila nanalo sa isang pastahan. I need your help. Tumawag ang isang kaibigan mula sa rancho, at ibinalitang maaaring buhay pa ang papa, at hawak lang ni Uncle Octavio. Ikinagulat din ito ang balita, at umayos ng pagkakaupo. Paano kang nakakasigurong totoo ang sinasabi, ng taong nakakausap mo? Luluwas sila ni Arlene bukas para kausapin ako, kung paano namin iligtas ang papa. I don't have the power and the courage to fight Uncle Octavio by myself. Madalas ay kinakain ako ng takot at matinding emosyon. Mahalaga ngayon na mailigtas ko ang papa sa lahat ng paraang kaya kong gawin. Kung ganon ay kailangan nating maging maingat sa mga hakbang. Alamin mo kung ano ang mga plano ni Octavio, bago kami magkita sa Lunes. I can have him arrested here, basta't may testigo laban sa kanya. Kailangan ko munang masiguro ang kaligtasan ng papa, bago kayo gumawa ng mga hakbang, Mr. Villarreal. Ayokong manganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, iha. Gagawin natin ang lahat para masiguro ang kaligtasan ni Augusto. At ipinagpapasalamat ko rin ang pagpayag mong muli sa kasunduan natin. Tulad ho ng sinabi niyo kanina, I was left with no choice. Maaaring pinagtagpo na kayo ng anak ko ng tadhana, bago pa namin mapagdesisyonan ni Augusto ang tungkol sa pagpapakasal nyo. Pero, uulitin ko, hindi ko muna gustong malaman ito ni Jeremy sa ngayon, may kislap sa mga mata nitong wika. Welcome to my family, Carlon Desai. Tumayo ito sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Sandali siyang niyakap, at hindi niya napigilan ang pag-iyak. Sa ngayon ay mahalagang mailigtas ang papa niya, at ang presensya ni Zane ay nagbigay sa kanya ng lakas, at determinasyong harapin si Octavio. Habang pabalik ay iniisip niya na kung paano haharap kay Jeremy, at tanggapin ang panunukso nito, kahit nasasaktan siya. Tulad ng sabi ni Zane Villarreal, kailangan niyang paibigan ang binata at mapapayag na magpakasal dito. Kagabi lang ay buo na ang desisyon niyang lumayo na lang, dahil hindi niya matanggap na nakikipaglaro lang ito sa kanya. Kung paano niya matatanggap ang pagiging babero nito ay hindi niya alam. Pero kailangan niyang makipaglaro ngayon dito. Si Jeremy ay kanina pa hindi mapakali, at iniisip kung paano kakausapin si Anika, matapos maguluhan sa mga desisyon niya.
Kanina nang sumilip siya sa pinto, ay wala ito sa pwesto at nakitang may kausap ito sa dulo ng pasilyo. Ne was sure it was Benedict that she was talking to. Lalong tumindi ang hangarin niyang mapapayag itong makipagrelasyon sa kanya, kung ayaw niyang tuluyan itong mapunta sa iba. Nakita niyang pabalik na ito sa pwesto, kaya't bumalik siya sa upuan, at agad na tinawag si Anika sa intercom nito. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya, bago bumukas ang pinto, at iniluwa ang babaeng gumugulo sa isip niya. Kinuha muna ni Anika ang folder ng mga i-discuss nila ni Jeremy, bago siya nagtungo sa silid nito. Pagpasok niya ay hindi niya mabanaag ang nasa mukha nito, kung lungkot o ano paman. Pinilit niyang ngumiti kahit labag sa kalooban niya, ang ilapit muli ang sarili dito. I'm sorry, panimula nito na ikinagulat niya. Hindi ito diretsahang tumitingin kapag nakatitig siya. He was uneasy and troubled. Para saan na naman? May inis na wika niya, nang hindi itinago ang inis. The truth is Ethan told me to stay away from you. Naningkit ang mga mata niya at muling umahan ang inis. Sandali niyang nakalimutan na kailangan niyang ilapit ang sarili dito. I tried, patuloy pa nito. Nakatulong ang presensya ni Scarlett kahapon, but I swear pinaalis ko din siya pagkaalis mo. Then I waited in front of your apartment, and even went there early in the morning. Sinunod mo na rin pala ang payo nila, then panindigan mo. Try harder, Jeremy. You don't understand. I understand clearly. Kung mahihirapan ka, my resignation would be you a favor. I will never accept that resignation, Anika. Matigas nitong wika, just want you to understand. Bago ang lahat ng ito sa akin, and it scares the out of me. Then forget it, putol niya sa sinabi nito. Gutom lang yan, baka hindi ka nag-almusal. Tumayo ito at lumakad palabas, pero mabilis niya itong naharang bago pa ito makarating sa pinto. Alam niyang tinutokso na naman siya nito, at kailangan niyang itaboy ang inis sa dibdib, para mapagtagumpayan ang usapan nila ni Zane Villarreal. Ang totoo'y nasisiyahan siya sa inaasal nito ngayon, dahil ito ang naghahabol sa kanya. Pero kung paniniwalaan niya ang mga sinasabi nito, ay isa siyang halang. Jeremy will never be a one-woman man. Isa sa pinaka-ayaw ko ay ang layasan ako, habang nasa gitna ako ng diskusyon, naiinis nitong sabi. Oras ng trabaho, Jeremy, hindi ko gustong maakusahang hindi ko na naman ginagawa ang trabaho ko. Leon nga ba? Dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya, pero lumalakad din siya paatras, hanggang masukol ito sa office table niya. O ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa ating dalawa, at aminin ang damdamin mo sa akin? Anong aaminin ko? Ikaw nga ang naguguluhan sa sarili mo, ako pa kaya? Sarkastiko niyang sagot. Hinaplos nito ang mukha niya, pero agad siyang umiwas. Maaga pa para isuko ang sarili. I was. Pero ngayon ay sigurado na ako, sunod na wika nito, na gusto niyang ikataas ng kilay. Ikain mo na lang yang gutom mo, bukas iba na naman yang nararamdaman mo, wika niya saka isinandal ang sarili sa mesa, at pinag-cross ang mga braso. Itinukod naman nito ang mga kamay sa magkabilang gilid niya, para hindi siya makawala. Hindi ka nakikinig sa akin, Miss Merced. Inilapit pa nito ang mukha sa kanya, na halos humaplos na ang hininga nito sa mukha niya. Napalunok siya nang titigan nito ang mga labi niya. Sa mga ganitong pagkakataon, ay nawawala ang katwiran niya sa sarili, at natatangay siya sa mga panunokso nito. Ang sabi ko'y sigurado na ako, muli nitong wika na nagpabalik sa isip niya. Nang inangkin nito ang mga labi niya'y gusto niyang tumanggi, pero umayon ang katawan at puso niya. Alam niyang ang pagtugon niya ngayon, ay hindi dahil may usapan sila ni Zane Villarreal, kung hindi dahil sa damdaming umusbong para dito. Na kahit alam niyang isa lang siya sa mga inaakit nitong babae, ay hindi niya pa rin mapigil ang sariling ibigin ito. It's official, you're my girl now, nakangiti nitong wika nang bitawan nito ang mga labi niya. Alam niyang ang pagngiti nito ay dahil tumugon siya, na nadala na naman siya sa damdamin niya dito. I just sealed it with a kiss. Tumawa siya ng malakas para itago ang pagkapahiya at totoong damdamin. Pangilan ako? Sino ang una sa amin ni Scarlett? You're the only one, sagot nito na gusto niya ulit matawa. Umayos ito nang tayo sa harap niya, at hinawi ang buhok at inipon sa likod niya. Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nagpalipas ng magdamag? Sa hotel, sagot niya.
Ito naman ang napakunot ang noo. Sino ang kasama mo? Ako lang mag-isa, diretso niyang sagot. Tinanggihan mo akong magstay tayo sa suite noong isang gabi, tapos nag-hotel kang mag-isa kagabi. Tanong nito nang may pag-aalinlangan. Marahil ay iniisip nitong may kasama siyang iba. May problema ba? May pambayad naman ako sa hotel, kung isang gabi lang naman. Gusto ko lang nakatahimikan kahit sandali. Tila na konsensya naman ito sa sinabi niya, dahil lumambot muli ang itsura ng mukha nito. I'll make it up to you, pangako nito sa kanya na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Niyakap siya nito ng mahigpit, at sandaling isinayaw ang katawan habang nakayakap pa rin sa isa't isa.